Ngayon pa lang ay mahal na po ang ilang gulay. Ang problema pa, ang maraming aanihin na sana sa Benguet binaha. At ang sako-sako pang iba nabubulok lang dahil sa pagkababad sa tubig. Nakatutok si Haji Rieta. Lumubog sa baha ang tanimang ito sa La Trinidad, Benguet dahil sa patuloy na pag-ulan sa lalawigan. Kaya ang mga gulay na nakatanim dito hindi na mapakikinabangan. Nandito ako ngayon sa isa sa pinakamalaking taniman ng gulay o yung tinatawag natin na Baguio vegetable dito sa La Trinidad, Benguet. Pero dahil sa halos ganito ang sitwasyon dito, walang tigilang ulan, karamihan sa mga taniman dito ay binaha. Kaya naman itong tanim na ito na iceberg lettuce, hindi na mapakinabangan pa. Isang buwan na nga lang sana bago ito maani, pero ganito ang sitwasyon, bulok na itong halamang ito. Umabot na raw sa mahigit 20,000 pesos ang halaga ng nasira sa mga tanim. Kaya mga magsasaka, laking panghihinayang. Yan ang problema namin kung tuloy-tuloy itong bagyo, talagang wala na. Walang serbi. Kaya hintayin namin yung humina yung ulan. Kung awan maubra, agpurya kami yan, dati agpapurya. Sa bagsakan naman ng gulay sa La Trinidad, Benguet, sako-sakong gulay na rin ang nabubulok tulad ng mga patatas na ito. Pila-pila na nga ang mga truck para mag-deliver ng gulay sa Metro Manila. Kapag nagpatuloy pa raw ang masamang panahon, posibleng bumaba raw ang supply ng Baguio vegetables at asahan na ang pagtaas ng presyo ng mga ito sa Kamaynilaan. Ngayong tag-ulan kasi hindi masyadong maganda ang gulay kasi sa ulan. Palaging umuulan kaya nasisira. Mahal, oo. Bakit mahal ang presyo? Pero panawagan ni Benguet Governor Nestor Fongwan, huwag daw sana samantalahin ang pagtaas ng presyo. Huwag natin kunin itong panahon na ito, itong very abnormal situation na patungan nila ng times 200 or times 300%. Para naman yung mga mamimili, kaya nilang maabot yung presyo. Pero ngayon pa lang, tumaas na ng 10 hanggang 15 piso ang presyo ng ilang gulay sa Baguio. At pagdating sa Metro Manila, mas matindi na ang taas ng presyo. Dahil doon sa hirap na pagbiyahe ng gulay bunsod ng masamang panahon, ang pechay at bawang nga, nasa 100 piso kada kilo sa ilang palengke. Ang karos at Baguio beans, 80 pesos naman kada kilo. Kasabay nito ay minungkahi na ng Department of Trade and Industry o DTI na magkaroon ng central buying stations kung saan makabibili ng grocery items na ilalaan para lang sa relief operations. Paano kala rin na magkaroon ng wholesale section sa groceries para mas makamura ang mga mamimili. Mahigpit ding pinatutupad ng DTI ang price ceiling sa ilang piling lugar na nasalanta ng baha. Meron tayong batas na pwedeng humabol sa kanila kapag sila ay lumagpas doon sa ating mga price ceilings. Haji Rieta, nakatutok, 24 oras.